Malugod namin kayong tinatanggap dito sa aming online session tungkol sa close communication o malapit na komunikasyon. Kailangang alam ng anak ninyo na kayo ay laging handa para sa masiglang usapan at wala silang dapat ikabahala kung magpapahayag sila ng kanilang nararamdaman. Kaya dapat tumugon kayo sa kanila ng walang pagkaantala at maging sensitibo. Sikapin na magkaroon ng malapit na pag-uusap sa kanila sa pamamagitan ng mga pagpapakita ng emosyon, mga angkop na kilos ng mga kamay at katawan, mga tunog at salita. Panoorin natin kung paano gawin ni Maria ang malapit na komunikasyon kay Paulo. Paulo, kailangan na nating umalis kung hindi mahuhuli tayo sa dentista. Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Okay lang yan, anak. Nakakatakot rin minsan ang pumunta sa dentista. Pero yung dentista, si Mr. Diego, ay mabait na tao. Magiliw at maamo siya sa mga bata. Baka po masakit. Ay hindi, huwag kang mag-alala. Check-up lang ang gagawin sa'yo. Talaga po. Oo, kukunan lang niya ng litrato ang mga ngipin mo at bibigyan ka niya ng maliit na regalo pagkatapos. Magiging masaya ito para sa'yo. Naroon rin si Carlos na kaibigan mo. Matutuwa kayo habang naroon kayo. Ngayon, pwede na ba tayo umalis? Anong katangian ng malapit na komunikasyon ang inyong naobserbahan sa pinanood ninyo? Paano ninyo magagawang magkaroon ng puwang sa inyong abalang buhay ang malapit na komunikasyon sa inyong anak? Ang malapit na komunikasyon ay mahalaga sa pag-unlad ng bata at sa pagbubuo ng positibong relasyon sa inyong anak. Mas mainam kung maagang simulan ang malapit na komunikasyon sa inyong anak. Magiging mas madali ang pag-uusap tungkol sa mga mabibigat na usapin habang sila ay tumatanda. Ang maagap na pagtugon at malapit na komunikasyon ay mahalaga para sa mga bata, anuman ang edad nila, kahit sa mga sanggol.